Naisip mo na ba na ang isang simpleng error sa pag-type ay maaring ganap na baguhin ang takbo ng iyong buhay? Well, minsan, hindi kailangang kumatok ang tadhana sa iyong pintuan. Sinasagot nito ang isang mensahe. Ito ang kwento ni Maria Eduarda, isang solong ina na nasadlak sa matinding kahirapan na nang tangkaing humingi ng tulong ay nagkamali ng mensahe sa isang misteryosong bilyonaryo. At ang tila isa na namang mahirap na araw ay naging unang kabanata ng isang bagong buhay. Sa totoong mundo, kung saan dapat bayaran ang mga bayarin bago dumating ang sweldo, ang paghingi ng tulong ay isa ng emosyonal na labanan. Ngayon, isipin na hilingin mo ito at matanggap ito. Diaper at gatas, siyempre. Ngunit pati na rin ang online na trabaho, isang pautang sa bahay, sa isang marangyang kondominium at ang pinakabihirang sa lahat, empatya. Doon tayo naaantig ng kwentong ito dahil pinag-uusapan ang pagkakataon, paglampas sa mga hadlang at isang uri ng pagmamahal ng ina na nagpapagalaw ng mga bundok. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kawanggawa, ito ay tungkol sa personal na pagbabago. Tungkol sa kung paano natutugunan ng sakit ng nakaraan ang pagkakataon ng kasalukuyan. At kung paano, kahit na ang mga bilyonaryo sa kanilang malamig at kalkuladong mga gawain ay maantig ng hindi nakikitang puwersa na pinag-iisa ang dalawang estranghero, ang katotohanan. Kaya, kung sa tingin mo ang mga happy ending ay laman lang ng mga pelikula, siguro oras na para pag-isipang muli ang iyong mga konsepto. Si Maria Eduarda, tulad ng napakaraming ina sa Brazil, ay humarap sa uri ng realidad na hindi lumalabas sa mga patalastas, matinding kahirapan, emosyonal na kalungkutan at isang sanggol sa kanyang mga bisig. Si Sofia na napakabata pa upang maunawaan ang kaguluhan sa kanyang paligid, ay umiyak sa gutom habang ang kanyang pagod na ina ay sinubukang itago ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ang walang laman na kusina na iyon, na may maingay na refrigerator at isang kutsyon sa sulok, ay higit pa sa isang setting. Ito ay ang malinaw na larawan ng isang buhay na halos hindi nakahawak. At kapag dumating ka sa puntong iyon, kahit ang paghinga ay tila isang luho, walang gatas, walang diaper, walang direksyon, dinampot ni Maria ang kanyang cellphone na nanginginig ang kamay. Wala siyang karangyaan ng pagmamalaki sa sandaling iyon, tanging ang pangangailangan ng isang nag-iisang ina sa kawalan ng pag-asa. Gusto niyang humingi ng 200 na para sa marami ay hindi man lang nagbabayad para sa hapunan, ngunit para sa kanya ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuhay at masira. Sumulat siya at muling isinulat ang mensahe, pinagpapawisan siya ng malamig. Ito ay para sa isang kaibigan. Ngunit parang may sariling plano ang universo, pinindot niya ang send at mali ang numero. Ang maliit, tila walang kwentang pagkakamaling ito ang naging sanhi ng hindi inaasahang pangyayari. Ang mensahe na para sa isang taong maaaring makatulong ay napunta sa mga kamay ng isang tao na kayang baguhin ang lahat, isang tiyak na Leonardo Vasconcelos. At dito magsisimula ang bahagi kung saan ang buhay, pagod sa kakatok, ay nagpasya na sorpresahin. Ngunit bago iyon, mayroon pa ring puwang para sa higit na takot, kahihiyan at pag-aalinlangan na umalingaw-ngaw sa kanyang loob. Ano ang ginawa ko? Ang mensahe ni Maria na puno ng sakit at pagkamadalian ay nahulog sa mga kamay ni Leonardo Vasconcelos, isang misteryosong bilyonaryo na kasing layo ng mga bituin sa langit sa kanyang mundo. Ngunit taliwas sa inaasahan ng isang tao na may milyon-milyon sa kanyang bank account at may kalasag na puso, hindi niya ito pinansin. Siya ay tumugon. Sa madaling sabi, direkta nagtatanong, sino ka? Isang simpleng kilos, ngunit isang nagpabago ng lahat. Natigilan si Maria. Naisipan niyang tanggalin ito na nagpapanggap na walang nangyari. Ngunit ang kanyang pangangailangan ay sumigaw
ng mas malakas. Siya ay tumugon ng isang mahiyaing paghingi ng tawad sa pag-aakalang iyon na ang katapusan ng pag-uusap. Ngunit nagpatuloy si Leonardo, gusto niyang malaman pa, humingi siya ng patunay, at doon nagumuho ang panloob na mundo ni Maria. Malakas na tinatamaan siya ng kahihiyan, showing her misery, her failures, her bills. Everything was an exposure that hurt the little pride she still left. Ganun pa man, pinadala niya ito. Ang larawan ni Sofia na may lagnat, ang papel ng botika, lahat ng bagay na sumisigaw ng katotohanan sa mga marunong magbasa ng sakit. Sa kabilang banda, nag-alinlangan si Leonardo, ngunit may naantig sa kanya sa mensaheng iyon. Siguro ang tono, baka kulang sa drama, or maybe the fact na kahit sa kanyang paghihirap, hindi humingi si Maria, nagtanong lang siya. Ang maliit na slip ng dila na yon ay naging isang di nakikitang sinulid na nag-uugnay sa dalawang ganap na magkasalungat na katotohanan. At mula sa sandaling iyon, ang tahimik na laro ng tadhana ay nagsimulang ilipat ang mga piraso na may layunin na ni isa sa kanila ay hindi pa naiintindihan. Kinabukasan, natulala pa rin sa kawalan ng tugon, nagising si Maria sa tunog ng doorbell. Isang delivery man, nakasuot ng orange na t-shirt at mukhang friendly, may hawak na dalawang malalaking bag at isang sobre. Halos hindi siya makapaniwala. Sa loob ng mga bag, powdered milk, diaper, gamot, pagkain, lahat ng bagay na wala siyang lakas ng loob na hilingin. At sa sobre, mga bagong $50 na bill na may kabuuang $1,000. Isang himala. Para sa kanya parang ganon. Para kay Leonardo, ito ay simula pa lamang. Ang kanyang mensahe ay naroon sa kanyang telepono. Maikli gaya ng dati, alagaan mo siyang mabuti, mabuhay ka lang. Sigaw ni Maria. At ito ay hindi lamang kaluwagan. Ito ay ang bigat ng mga buwan na nilamon ng katahimikan, ng mga gabi ng gutom, nang hindi alam kung ano ang sasabihin sa isang anak na babae na hindi pa rin makapagsalita. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpabaliktad ng lahat sa loob niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nahiya nang buksan ang refrigerator. Sa unang pagkakataon, nagpasuso si Sofia nang hindi umiiyak. Ang ganitong uri ng tulong nang walang hinihingi ay dinisarmahan at doon magsisimula ang magic. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga diaper at gatas. Ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa pagiging nakikita, tungkol sa isang taong huminto upang makinig nang hindi nanghuhusga. At kahit na hindi siya kilala, nagsimulang maramdaman ni Maria ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon, tiwala. Kahit na hindi niya naiintindihan kung bakit, alam niya may darating na mas malaki. At iyon lang ang unang hakbang, ang paghingi ng tulong ay hindi naging madali. At para kay Maria Eduarda, na sanay magpigil ng luha at humarap sa mundong mag-isa, halos hindi na ito makayanan. Kinain ng kahihiyan ang kanyang kaloob-looban. Siya ay lumaki na naririnig na mga nagtatanong, nagpapahiya sa kanilang sarili, at ngayon ay narito siya, isang solong ina na humihingi ng $200 para makabili ng mga diaper at gatas. Ngunit may kakaiba sa pagkakataong ito, ang lakas ng loob na magsalita. Dahil kapag nagugutom at umiyak ang iyong anak, ang pagmamataas ay nagiging katahimikan. Ang halo ng damdaming ito ay ginulo ang lahat. Bagamat sinisisi niya ang kanyang sarili, dahil sa hindi sinasadyang pagpapadala ng mensaheng iyon, alam din niya sa kaibuturan na wala siyang ibang pagpipilian. Kapag tiningnan mo ang iyong sariling anak na babae at wala kang mga pangunahing kaalaman, sulit ang anumang panganib. Ayaw ni Maria ng handout, gusto niya ng pagkakataon, at kahit na hindi niya alam, ginagawa niya ang unang hakbang patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isang panandaliang donasyon. Ang ganitong uri ng lakas ng loob, pagpapakita ng sarili na marupok, ang naghihiwalay sa mga umuulit ng parehong sakit mula sa mga nagsisimulang baguhin ito.
Si Maria, sa kanyang pagiging simple at katapatan, ay nagtanim na ng binhi kay Leonardo. Siya, na sanay sa mga mambobola at kasinungalingan, ay natagpuan sa kanya ang isang babae na hindi humingi ng awa, ngunit para sa kaligtasan. At iyon, aking kaibigan, ay nakakaantig sa sinumang mayroon pa ring pinakamababang katauhan sa kanilang puso. Nang humingi si Leonardo ng patunay, hindi ito pagmamataas. Ito ay refleksyon ng kawalan ng tiwala na bumabalot sa kanya. Ang mga mayayamang tao ay nabubuhay na napapalibutan ng mga taong may interes sa sarili, at siya, isang misteryosong bilyonaryo, ay nakakita ng lahat ng ito. Ngunit ang ipinadala ni Maria ay hindi lamang mga larawan, ito ay mga tahimik na salaysay ng araw-araw na digmaan. Ang larawan ng munting si Sofia, nilalagnat, nakakulot sa isang manipis na kutsyon, ang papel ng parmasya na may mga presyo na lampas sa kanyang badiyet. Lahat ng ito ay nagsalita ng higit sa 1,000 salita. Naroon ang hilaw, hubad, masakit na katotohanan, walang filter, walang posing. Isa lamang siyang nag-iisang ina na ginagawa ang lahat para mapanatiling buhay at malusog ang kanyang anak. At nabasag iyon sa kinalkula na panlalamig ni Leonardo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi ito isang scam, hindi ito isang gawa. Ito ay katotohanan at ang pinakamalupit sa kanilang lahat. Ang empatiya, ang pambihirang pakiramdam na iyon sa mga oras ng labis na kawalang interes ay nakahanap ng espasyo kahit na sa puso ng isang tao na sanay sa mga numero at layunin. Para sa mga nasa panig na ito, ang kwentong ito ay isang babala. Ilang Marias ang nariyan, nilamon ng sistema, hindi nakikita ng mga mata ng mga nasa kapangyarihan. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay seryosohin. Si Maria ay walang impluensya, walang mga contact. Ang mayroon siya ay tunay na sakit at ang lakas ng loob na ilantad ang sakit na iyon. At iyon ang nagtanim kay Leonardo ng binhi ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Koneksyon. Walang ibang inaasahan si Maria. Nagulat na siya sa mga diaper, gatas at pera. Pero maya-maya, tumunog ang cellphone. Sa kabilang dulo, isang mahinahon, matatag na boses ng lalaki. Ito ay si Leonardo Vasconcelos, isang reclusive billionaire, ngayon ay direktang nakikipag-usap sa kanya. Nagsimula ang pag-uusap na kakaiba, halos formal, ngunit sa paglipas ng panahon, may isang bagay na nagsimulang maglahad. Gusto ni Leonardo na malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira, kung siya ay may asawa, kung paano siya namuhay. Hindi dahil sa walang kwentang kuryosidad, ngunit sinusubukang unawain kung sino ang babaeng ito na humipo sa kanya nang hindi sinasadya. Sa panahong ito ay medyo hindi komportable, medyo kaakit-akit na pag-uusap na lumabas ang panukala. Nais niyang gumawa ng pagsusulit. Magpapadala siya ng isang driver, isang address, at kailangan niyang sumama sa kanyang mga dokumento at kay Sofia. Iyon lang. Walang mga detalye, walang mga pangako. Invitation lang, halos secret mission. At si Maria, sa sobrang bilis ng tibok ng puso, ay tinanggap. Hindi dahil sa kawalang muwang, ngunit dahil alam niya na ang pagkakamali sa mensahe ay naghahayag ng kakaiba. At sa totoo lang, wala na siyang mawawala. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng isang tahimik na punto ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang pag-alis sa kanyang discomfort zone dahil ang kahirapan ay hindi komportable, ito ay kilala lamang, ay nangangailangan ng isang dosis ng kabaliwan at pananampalataya. Tinanggap ni Maria na pumasok sa hindi alam. At ang pinakamagandang bagay tungkol dito, instinct niya ang mas malakas na nagsalita. Ang panloob na boses na mayroon ng bawat ina na may kailangang baguhin para sa kanyang anak na babae. At sa simpleng oo na iyon, binuksan niya ang pinto sa hindi malamang. Huminto ang itim na sasakyan sa harap ng baluktot na bahay ni Maria.
Magalang na nagpakilala ang driver, tinulungan siya sa kanyang mga bag at binuksan ang pinto ng kotse. Sa paglalakbay, napanood niya ang pagbabago ng mundo sa pamamagitan ng bintana. Malalawak na kalye, mararangyang kondominium, mga bahay na parang galing sa mga telenovela. Nang bumukas ang automatic gate at tumapak siya sa bagong ground na iyon, para siyang na-teleport. Ang bahay ay moderno, maliwanag, may mga laruan sa sahig at ang amoy ng sariwang kape na nagmumula sa kusina. At, nakakagulat, ito ay para sa kanya. Si Denise, ang coach, magalang, matatag, mabait, ang nagpakita ng bahay at ng plano. Si Maria ay magsisimula ang malayong pagsasanay. Magtatrabaho siya mula sa bahay, mag-aalaga sa kanyang anak na babae at unti-unting matututo ng mga gawain tulad ng pagsagot sa mga email, pag-aayos ng mga spreadsheet, pamamahala sa kanyang schedule. Lahat digital, lahat bago. At ang pinaka hindi ka panipaniwala, hindi na niya kailangang magbayad ng upa. Inalok ni Leonardo ang property sa pautang para magamit sa loob ng 2 taon. Ito ay sapat na upang mapanatili, pangalagaan at magtrabaho ng may dedikasyon. Ito ay tila napakabuti upang maging totoo. At saglit, muntik na siyang maghinala. Ngunit sa pagtingin kay Sofia na naglalaro sa carpet at nakikinig kay Denise na nagpapaliwanag ng bawat detalye, iba ang naramdaman niya. Belonging. Ito ay hindi kawanggawa. Ito ay isang pagkakataon. At si Maria kasama ang lahat ng kanyang karanasan ay alam kung paano matukoy kung kailan ang buhay ay nag-aalok ng isang tunay na landas. Buong lakas niya itong hinawakan. Ang bahay na iyon ay higit pa sa kanlungan. Ito ang panimulang punto para sa isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Si Leonardo Vasconcelos ay maaaring isang misteryosong bilyonaryo na napapalibutan ng teknolohiya at seguridad, ngunit doon sa silid na iyon na may mga laruan na nakakalat sa paligid, may nagsimulang magbago. Sinimulan niyang bisitahin si Maria ng madalas. Walang luho, walang palabas. Darating siya na may dalang laruan sa kanyang kamay o cheese bread sa isang bag. Uupo siya sa sahig, gagawa ng mga bloke kasama si Sofia at makikinig sa pag-uusap ni Maria tungkol sa kanyang araw. At sa pagbabalik niya, mas napagtanto niya. Ang malamig na lalaking iyon ay nagtatago ng isang taong gustong mapabilang. Para kay Maria, nakakalito ang lahat. Isang nag-iisang ina na halos walang sapat na pagkain noong nakalipas na mga araw, ngayon ay nakipagkape sa isang lalaking may mas maraming pera kaysa sa kanyang gastusin sa buong buhay niya. Pero hindi negosyo ang pinag-uusapan, buhay ang pinag-uusapan. Ibinunyag niya na hindi niya alam kung magkano ang halaga ng diaper, na hindi pa siya nahawakan ng maayos, na pinalaki siya sa mga kasambahay at mga spreadsheet. Sa unang pagkakataon, higit pa sa mga numero ang nakita ni Maria sa kanya. She saw neediness, maybe even emotional loneliness. Ang mga simple at taus-pusong pagpapalitan na ito ay lumikha ng hindi nakikitang mga bono. Nagsimulang maghintay si Maria para sa kanyang mga pagbisita. Nakangiting dumating si Sofia. At si Leonardo, kahit na hindi umamin, ay lalong naroroon. Walang mga deklarasyon, walang mga pangako. Ngunit sa bawat mensahe mula sa kanya na nagtatanong ng nakatulog ka ba ng maayos? O bawat komportabling katahimikan na kanilang ibinahagi, mas lumakas ang koneksyon. Para bang dalawang sirang realidad ang nakatagpo ng kakaibang uri ng pagkakatugma. At si Maria, nang hindi gusto, ay nagsimulang gumawa ng puwang sa loob ng kanyang sarili, hindi lamang sa bahay. Nang ang lahat ay tila sa wakas ay nahuhulog na sa lugar, ang nakaraan ay nagpasya na kumatok sa pinto, literal. Si Marcio, ang dating kasosyo ni Maria at ang ama ni Sofia na wala, ay nagpakita sa tarangkahan ng marangyang kondominium. Dahil nawala sa loob ng mahigit 1 taon, muli siyang nagpakita ng interesadong tingin sa kanyang mga mata at isang makamandag na tono ng boses. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang bagong buhay sa social media
at naisip niya ang karaniwang pananalita, "Akin din ang anak na babae." Ngunit sa likod ng pekeng tono, may mas masahol pa, pananakot at pambablackmail. Natigilan si Maria. Bumalik ang kanyang takot na may kasamang paghihiganti. Si Marcio ay nag-usap tungkol kay Leonardo na nagpapahiwatig na alam niya ang mga bagay tungkol sa kanya na parang gusto niyang sirain ang lahat. Sinabi niya na ang bilyonaryo ay may maruming mga lihim at siya ay iiwanan. Ngunit si Maria, kahit nanginginig sa loob, ginawa niya ang dapat gawin. Tumawag siya ng seguridad. Hindi niya hahayaang sirain ng kanyang maruming nakaraan ang bagong kinabukasang itinayo niya sa sobrang pagsisikap. Siya ay matatag, matapang, at sa unang pagkakataon, hindi niya ibinaba ang kanyang ulo. Nang sabihin niya kay Leonardo ang lahat, direkta siya. Si Marcio ay may kasaysayan ng tangkang pangingikil. Siya ay binabantayan. Ngunit binalaan niya siya, hinihingi ng totoong mundo ang kabayaran nito, at sa lalong madaling panahon ay may susubok na pumasok sa ligtas na espasyong iyon na nilikha nila. Ang pagbisita ni Marcio ay higit pa sa panlabas na banta. Iyon ang huling pagsubok ng panloob na pagbabagong anyo ni Maria. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng takot at pagtitiwala. At para sa kanyang anak, para sa kanyang bagong pagkakataon, pinili niyang huwag umatras. Pagkatapos ng bagyo, ang katahimikan ay nagkaroon ng panibagong bigat. Si Maria na nag-iisa sa sala kasama si Sofia na natutulog sa kanyang kandungan ay patuloy na nagbabalik tanaw sa bawat detalye nitong mga nakaraang linggo. Ito ay tila surreal, mula sa isang kahilingan para sa $200 hanggang sa isang buhay sa isang marangyang kondominium na may trabaho, katatagan at maging ang kumpanya. Ngunit ang higit na nagpahanga sa kanya ay hindi ang tanawin, siya mismo. Ang babaeng dati ay nakita ang sarili bilang isang survivor lamang, ngayon ay nagsisimula ng makakita ng halaga. Siya ay, sa katunayan, sa proseso ng pagiging isang mas mahusay na tao, personal na pagbabago. Si Leonardo naman ay nagbabago rin. Ang kanyang mga araw ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming pahinga, mas kaunting mga pagpupulong at mas maraming pakikipag-usap kay Maria. Sa panahon nila ni Sofia, natuklasan niya ang isang side na hindi pa niya na-explore, ang isang taong nagmamalasakit, nagmamasid at nararamdaman. Sa unang pagkakataon, inamin niya, pagod na siya sa mga numero. Gusto niya ng closeness, something real. At bagamat hindi niya ito sinabi ng tahasan, nakita niya sa kwento ni Maria ang isang pagkakataon na muling likhain ang kanyang sarili. Upang muling matuklasan ang kanyang sarili, malayo sa spotlight at mas malapit sa kanyang kakanyahan. Ang kanilang kwento ay walang mga engrande na pangako o soap opera na halik, ngunit mayroon itong presensya. Nagkaroon ito ng mutual effort, nagkaroon ito ng empatya, at higit sa lahat, mayroon itong isang bagay na kakaunti lamang ang may lakas ng loob na mag-alok, pagkakataon. Sina Maria at Leonardo ay nagmula sa magkaibang mundo na may iba't ibang sakit, ngunit pareho silang kailangan magsimulang muli. At kapag ang dalawang tao ay nagpasya na lumakad sa parehong direksyon, kahit na hindi alam ang patutunguhan, ang kasalukuyan ay nagsisimula upang pagalingin ang nakaraan. At ang hinaharap, iyan ay nakasulat sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang kwento ni Maria Eduarda ay nagpapatigil at nagmumuni-muni. Ilang pagkakataon na ba ang napalampas natin dahil natatakot tayong magtanong? At ilang beses na pinatahimik ng pride ang mga kahilingang maaaring magbago ng lahat. Ang kanyang pagkakamali sa pagpapadala ng mensahe ay naging isang paghingi ng tulong na narinig ng isang hindi malamang na tao. At nagpapaalala sa amin na kung minsan ang buhay ay nangangailangan lamang ng puwang upang kumilos. Ikaw naman, handa ka na bang buksan ang puwang na iyon? Hindi ba't panahon na upang makita na ang pagbabago ay nagsisimula kapag tayo ay tumatanggap ng tulong at, higit sa lahat,
Kapag tayo ay nagpasya upang maniwala, posible bang magsimula muli? Maaring hindi mo kilala ang isang bilyonaryo, ngunit ang pag-alam sa iyong sariling mga lakas ay isa ng makapangyarihang simula. Ipinapakita ng kwento ni Maria na ang mga bagong simula ay walang tiyak na address. Dumarating sila kapag handa tayong makaranas ng bago. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel On ang mga notification. Dito, ang bawat video ay isang pagkakataon upang makita ang mundo at ang iyong sarili mula sa ibang pananaw. Dahil minsan, ang kailangan mo lang baguhin ang iyong buhay ay mag-click sa tamang lugar at baka nandito ang lugar na iyon.